sa gulong kinakaharap ni Dominic sa huling babaeng na ikama niya, ay napilitan siyang pumunta sa probensya kung saan naroon ang pinsan niyang si George. Marami naman siyang kakilala at kapamilya, pero mas pinili niyang kay George magtungo dahil bukod sa mabait ito, simple lamang din ang buhay nito. Hindi naman nagsisisi si Dominic dahil tahimik at presko ang nakukuha niyang hangin sa lugar ng pinsan. Doon pa lamang din siya nakaramdam ng peace of mind na hindi niya naranasan sa Maynila. Mahigit 1 linggo na din siya sa probinsya, kaya kahit paunti-unti ay natuto na siya sa mga gawain doon. Isang araw, habang abalang nagsisibak ng kahoy si Dominic sa likod ng bahay, ay napatigil naman siya nang marinig ang boses ng isang babae na tila ba'y hinahanap si George. Nagkataon naman din na wala doon ang pinsan dahil nasa bukid ito at mamayang tanghali pa ang uwi nito. Kaya wala na ring nagawa pa ang binata, kundi ang harapin kung sino ang panauhin. Dooy, isang napakagandang dilag ang kanyang nakita. Nakalugay ang mahaba at itim na itim nitong buhok. Maputi, sobrang taas ng paldang suot at naka-t-shirt. Kahit sobrang simple at hindi mawari ni Dominic ang sense of fashion ng panauhin, ay hinarap niya pa rin ito. Yes, panimula niya na siyang ikinalingo ng dalaga. Ngunit, dali-dali rin namang tumalikod ang dalaga nang mapagtanto nito na walang pang itaas na damit si Dominic at klarong-klaro ang matitigas na pandesal nito sa tiyan. Good morning. Itatanong ko lang sana kung nandito ba si George? Utal-utal na wika ng dalaga habang nakatalikod pa rin. Wait, is that your way ng pakikipag-usap sa ibang tao, miss? Pasensya na. Hindi ka kasi nakadamit pang itaas. Doon na, bahagyang napatawa si Dominic. Kung ang ibang mga kababaihan kasi ay gustong-gusto makita ang hubad niyang katawan, siya ay naiilang pa. Sinuot naman agad ng binata ang kanyang damit na nooy nasa may sampayan lang, saka muling nagsalita. Okay na, may damit na ako. Doon na humarap muli ang napakagandang dalaga. Pasensya na. Nasa loob ba si George? What do you think? Kung nasa loob siya, malamang hinarap ka na niya ngayon. Kaso hindi eh. So, sa palagay mo, nasa loob kaya siya? Pamimiloso po pa nito. Nagtatanong ako ng maayos, kaya dapat mo rin akong sagutin ng maayos. Wala nga siya dyan. So ano bang pakay mo sa pinsan ko? Oh, pinsan ka pala niya? Hindi halata sa ugali ah. Teka. Sinasabi mo bang mabait si George at ako hindi? Ano sa palagay mo? Irap pa nito at akma na sanang aalis nang pigilan siya ni Dominic. Okay, fine. I'm sorry. What do you want ba kasi? May kailangan ka ba sa kanya? At ako na ang magsasabi. Nasa bukid pa kasi siya at mamaya pa ang balik noon. Wala naman. Ibibigay ko lang sana tong niluto kong pansit. Oh, so may papansit ka ha? So anong meron? Fiesta ba? Okay, happy fiesta. Huh? Bakit? Tuwing fiesta lang ba? Dapat magluto ng pansit? I think so. Pero hindi kasi ako masyadong kumakain yan eh. Oh, I see. Well, mabuti naman dahil hindi naman talaga to para sa'yo eh. Para kay George to. Okay, pakibigay na lang sa kanya to pag-uwi. Huling wika ng dalaga, saka binigay ang isang bauna ng pansit at umalis. Ang naiwang si Dominic
ay napailing na lamang, saka pumasok na rin sa loob ng bahay at nilagay sa mesa ang pagkaing ibinigay ng dalaga. Binagsak niya pa ang sariling katawan sa maliit na upuang naroon, saka ipinikit ang dalawang mata. Sa isip niya'y napaka-simple ng piniling buhay ng pinsan, pero hindi naman niya aakalaing ganito ito kahirap. Nagkanda sugat-sugat na nga siya sa pagsisibak lang ng kahoy at napakahirap niyon. Hindi niya halos maisip na magagawang mag-survive si George sa ganitong buhay. E alam niya namang laki sa yaman ito. Ilang sandali pa'y natigil naman sa pag-iisip si Dominic nang marinig niya ang sariling tiyan na mukhang may nagrarambulan na sa loob. Doon niya pa naalala na malapit na palang magtanghalian at wala pang pagkain. Hindi pa umuwi si George at hindi niya alam kung paano magluto gamit ang panggatong. Oh my, what in the world? Now I realize na ayaw ko palang maging isang simpleng mamamayan. I just can't. Nope. Bulong pa ng binata sa sarili. Naghanap naman siya agad ng makakain muna sa kusina. Pero wala talaga siyang mahanap. Lahat kailangan pang lutuin. Hanggang sa makita niya ang pansit na nasa mesa. Inaamin niyang hindi naman siya mahilig sa pansit, pero mukhang mapipilitan siyang kumain ngayon, lalo pat wala siyang choice dahil gutom na gutom siya. Well, I guess, hindi naman masamang mag-try. Wika niya pa, sabay kuha ng plato at tinidor at nagsimula ng kumain. Unang tikim niya, medyo okay naman, hanggang sa mapadami na nga niya ng subo. At doon niya pa napagtanto na sobrang sarap niyon. Hindi niya maipaliwanag ang lasa dahil sa sarap. Natigil lamang siya sa pagkain nang marinig niya na ang boses ni George. Oh, George? Finally you're here. Wika niya pa. Yeah. Wait, what are you doing? Oh, kumakain ako ng pansit. Here, have some. Alok pa sana ni Dominic sa pinsan na hindi na natuloy nang makita niyang wala na palang laman ang baunan. Noon niya napagtanto na sobrang sarap ng kinakain niya. Hindi na niya namalayang naubos niya na pala iyon. Oh jeez, what on earth? Bakit ko ba ito naubos? Malamang nasarapan ka, dude. Galing ba yan kay Hope? Who? Hope? Oo, yung magandang babae na mahaba ang buhok. Yeah, siya nga. Nandito siya kanina at hinahanap ka. Sabi ko wala ka pa at nasa bukid ka pa. Kaya iniwan niya na lang tong pansit na para sa'yo sana. Pero sadly, naubos ko na. Oh, no worries. Magluluto na lang ako ng makakain ko ngayon. Masarap ba? Yeah, medyo. Okay naman. Pwede na. Ay sus, if I know, nasarapan ka sa luto niya no. Masarap talaga yang magluto dahil minsan na yang naging head cook sa Maynila. Oh yeah? So, what happened? Well, simula noong nagkasakit siya, mas pinili niya na lang umuwi at manatili dito sa probinsya. At nang gumaling na siya, hindi niya na naisip na bumalik pa doon. Nagluluto na lang siya ng ulam at binebenta niya. Oh, ganun ba? So, iyang nakain ko, kailangan ko rin ba iyang bayaran? Oh no, I don't think so. Palagi na kasi akong binibigyan ni Hope ng ulam eh. Ngayon pa lang ata na ulit dahil galing din sila sa bakasyon at mukhang kakauwi niya lang. Oh, so close kayo? Medyo. Bakit mo naman natanong? Do you like her? Oh God bro. Do you think magkakagusto ako sa isang babaeng walang ka-taste-taste sa fashion? Tsaka, obserbahan mo nga iyang suot niya. Napakahaba ng skirt.
Naakala mo naman talaga sinaunang Maria Clara eh. Oh, hayaan mo na. Kahit noon, ganyan na talaga yan manamit. Bagay naman sa kanya. Tuh, I don't think so. Okay, magpapahinga na muna ako bro ha. At napagod ako sa kakasibak ng kahoy eh. You know what? I don't really know kung paano ka nabubuhay nang walang maids, walang aircon, and other stuff na kinalakihan mo. Well, I guess ganoon talaga kapag porsigido kang baguhin ang nakasanayan mo. Okay, sige na, magpahinga ka na at ako na rin ang tatapos sa pagsisibak. Tumango naman si Dominic, saka pumasok na sa silid upang matulog. Nagdaan pa ang mga araw at ganoon pa rin ang ginagawa ni Hope. Dinadalhan niya pa rin ng ulam halos araw-araw si George. Pero dahil hindi niya naman natitiempohan ang binata, kaya laging si Dominic ang nakakaharap niya. Naiinis man ang dalaga sa presensya ni Dominic, lalo pa kapag namimiluso po ito at inaasar siya. Pero wala na rin siyang magagawa, kundi iwanan pa rin ang pagkain dito. Pagkain na kinakain naman agad ni Dominic kapag umalis na ang dalaga. Inaamin niyang napakahusay magluto ni Hope at lahat yata ng ulam na dadalhin nito'y gustong-gusto niya ang timpla. Hanggang sa malaman na nga mismo ni Hope na imbes si George ang kumakain ng dala niya, ay si Dominic pala. Kaya hindi na rin nakapagpigil pa ang dalaga, kundi ang kumprontahin ang binata. Hoy Dominic! Bulyaw pa ni Hope nang makita niya itong nagpapahinga sa ilalim ng malaking puno. Ngumiti naman agad si Dominic, saka tumayo. Oh, hi Miss Hope. Napaaga ka yata ngayon. Wala ka bang dala for George? Ang kapal ng apog mo, no? At sino namang may sabi sa'yo na para sa'yo ang mga dinadala kong pagkain dito? Sinabi ko na sa'yo, diba, na para kay George lang yun. Ito naman ang damot. Kung ikaw madamot, ang pinsan ko hindi. Tsaka, hindi naman siya nagagalit na kinakain ko ang mga dala mo ah. Ayaw mo nun? Para nga sabi kay George yun eh. Buti sana kung tinitirhan mo, pero hindi eh. Bakit mo naman kasi sinasarapan ang luto mo? Nauubos ko tuloy. What? Kasalanan ko pa talaga kung may pagkamatakaw ka? Bakit sobrang big deal sa'yo nun? Isa pa, bakit nga ba palagi mong dinadala ng pagkain ang pinsan ko? Do you like him? Hindi naman agad nakasagot si Hope, kaya doon na natawa si Dominic at muling nagsalita. Gotcha. So, gusto mo nga ang pinsan ko. Wala ka nang pakialam dun. Well, don't worry. Safe ang secret mo sa akin. Hindi ko sasabihin kay George na gusto mo siya. But in one condition. In one condition? Nope, ayaw ko. Baka mamaya, ano pa yan ah? Masyado ka namang judgmental. Okay, gusto ko lang naman sanang patuloy pa rin ang pagdadala mo ng food dito. What? Para ano pa eh? Hindi mo nga tinitiran si George. Gawin mong 2 boxes para meron naman para sa akin. Ilang linggo na din ako dito ah, pero hindi mo pa rin ako wini-welcome. Kapag nagdadala ka ng food, all for George lang. Nandito ba si George? Nasaan ba si George? Ibigay mo ito kay George? George. What the? Okay, oo na. Sige na. Basta ha, wag mo lang sasabihin kay George ang totoo ha. Okay, pero matanong nga kita. Bakit naman ayaw mong malaman niya? Okay ka lang? Babae ako, no? At napaka-improper para sa amin ang umamin ng nararamdaman sa isang lalaki. Well, kung ganoon ang mga babaeng nakilala mo, ibahin mo ako. At hindi na nga umimik pa si Dominic dahil sa sinabi ng dalaga. Bukod pa doon, hindi niya rin maiwasang hindi bumilib dito dahil ilang taon na din silang makakilala ni George
at nagkakasiguro siyang ilang taon niya ring tinatago ang nararamdaman niya para sa pinsan. Kaya naman nang maghatid muli ng pagkain si Hope para sa kanilang dalawa ni George, ay hindi na nga napigilan ni Dominic ang hindi magtanong sa pinsan. "Oh, bro, can I ask you a question?" "Oh yeah, sure. What is it?" Matagal na ba kayong magkakilala ni Hope?" "Oo naman no. Ilang taon na din. Bakit mo ba natanong?" "Well, she's pretty naman. Mahinhin at mabait. I mean, hindi ka ba ever nagkagusto sa kanya?" "Oh, dude, you know what? Hindi lahat ng babaeng matagal mo nang nakilala ay kailangan mong magustuhan. Isa pa, hindi naman ako gaya mo, no? Na kahit 2 araw pa lang kakilala ang babae, iniiskuran na. Minsan nga, hindi mo pa alam ang pangalan eh. Tawa pa nito." Gago ka talaga. Siyempre, noon yun. Ngayon, ayaw ko na. Simula noong hinahabol-habol na ako ng huling babae na ikama ko, sabi ba naman na buntis siya at ako ang ama? Noong pina-DNA namin, negative naman. Pero ayaw pa rin akong tigilan. Ayan kasi kung sino-sino na lang ang babaeng iniiskuran mo. Kaya nga dito ako pumunta sa'yo para matuto na akong maging good boy. Pero seryoso bro, hindi mo talaga gusto si Hope?" "Oh no, nope. Ang kapatid niya ang gusto ko." "What? Kapatid pa talaga?" "Oh, bakit? What now? Hindi naman siguro iyon magiging issue, di ba? Nga pala, speaking of, isasama kita mamaya sa kanila ha. Aakyat ako ng ligaw at haharanahan ko siya." "Uy, si Hope? Ang weird mo ha. Ang kapatid niya, si Happy. Tsaka, napakaganda ni Hope para sa akin. Well, kung ikaw, pwede pa. Pero what if ako ang ano?" Wala. Hindi mo ba napapansin na kaya ka laging dinadalhan ni Hope ng pagkain ay dahil baka gusto ka niya?" Alam mo dude, gutom lang yan. Tsaka, kahit pa noon man, nagbibigayan na kami. Kung meron ako, nagbibigay din ako sa kanila. Ganoon din sila sa akin, especially Hope. Kaya, tapusin mo na yung pagkain mo dyan para makapag-prepare ka na't sasamahan mo pa ako mamayang mangharana. Oh my gosh, ang old school mo bro. Uso pa ba yan ngayon? Hindi na masyado, pero mas romantic pa rin kapag ganito. I really like Happy. At ngayon, buo na ang loob ko at aakyat ako ng ligaw. Kaya, maghanda ka." Sabay tapik nito sa braso ng pinsan. Tumango-tango na lamang si Dominic kahit ang totoo'y naaawa siya para kay Hope. Ilang taon na kasing may gusto si Hope kay George at ngayon aakyat pa ito ng ligaw pero hindi sa kanya kundi sa kapatid niyang si Happy. Kinagabihan nga'y isa-isa nang naghahanda ang 2 binata. Pormado na si George at lalong-lalo na si Dominic. Nagpabango na rin siya ng husto at paulit-ulit na inaamoy ang sariling hininga. Napuna pa siya ng pinsan dahil para daw siya ang aakyat ng ligaw sa ginagawa niya. Natawa na lamang din si Dominic dahil never pa siyang nanligaw sa isang babae at hindi niya talaga alam kung paano. Sa kabilang panig naman, kakatapos lamang maghapunan ni Hope kasama ang kanyang buong pamilya nang marinig nila ang boses ni George na nasa labas ng kanilang bahay. Unang sumilip ang ina at ama ni na Hope at Happy na sinundan rin naman ng dalawa. Nooy, hindi na nga mapigilan ni Hope ang hindi mapangiti dahil si George iyon at nangaharana. Pero ang hindi niya maipaliwanag ay kung bakit imbis kay George siya tumitig
ay kay Dominic naroon ang kanyang dalawang mata. Pagkatapos nga ng haranang iyon ay lumabas na nga ang ama ng dalawa upang makipag-usap muna sa dalawang binata. Saka pa sila nilingong muli at nagsalita. Happy anak, okay lang daw ba sa'yo na umakyat ng ligaw si George? Tanong ng Ginoo. Ang mga matatamis na ngiti na kanina pa'y nasisilayan sa magandang muka ni Hope ay biglang nawala. Pansin niya rin na sobrang saya ng kapatid niyang si Happy, kaya pinilit niya ring umiti. Ang totoo'y walang ibang nakakaalam sa nararamdaman niya para kay George, kundi siya lang. At ngayon, si Dominic na rin. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa mga oras na iyon. Parang unti-unting dinudurog ang kanyang puso. Bumalik naman siya sa ulirat nang may humawak sa kanyang kamay. Doon niya pa nalaman na nasa harapan na niya pala si Dominic at gwapong-gwapong nakangiti habang hawak-hawak ang kanyang kamay. I guess tayong dalawa na lang ang walang partner dito. Pwede ba tayong mag-usap kung ano-ano? Alok pa nito na nakangiti pa rin. Pero imbis na sumagot ay hindi malaman ni Hope kung bakit bigla niya na lamang niyakap ang binata. Gulat man pero tinugon na rin iyon ni Dominic. Hey, labanan mo muna ang luha mo. Huwag ka na munang umayak dito, okay? At baka makita nila ang pagpatak ng luha mo. Alright, doon tayo sa mas malayo. At iyon na nga ang kanilang ginawa. Pero kahit nasa medyo malayo na sila'y, pilit pa rin sinusulyapan ni Hope ang nag-uusap na si George at Happy. Hey, mag-focus ka lang sa akin. Mag-focus ka sa gwapo kong mukha, okay? Huwag ka nang tingin ng tingin doon at masasaktan ka lang. Matagal mo na bang alam na gusto ni George si Happy? Kaninang umaga lang, masyado ka daw kasing maganda para sa kanya eh. At ang bagay sa'yo ay ang sobrang gwapo ding katulad ko. Kindat pa nito na siyang ikinatawa ni Hope. Oh, see? Maganda ka naman pala kapag nakangiti eh. Bakit palagi kang nakasimangot kapag kaharap ako? Biro pa muli ng binata. Naiinis ako sa pamimilosopo mo eh. Hindi ko na nga ginagawa, di ba? Good boy na ako ngayon. Talaga lang ha? Dahil kung hindi na talaga kita bibigyan ng tinda kong ulam. Okay, promise. Okay, maiba tayo. Kumusta naman ang puso mo ngayon? Hindi ka ba galit sa kapatid mo? Oh no, hindi. Bakit naman ako magagalit sa kanya eh? Hindi niya rin naman alam na may gusto ako kay George. Masaya ako na masaya ang kapatid ko. Ganoon din naman siya sa akin kapag nagkapalit kami ng sitwasyon. Oh, okay. So, ano bang nagustuhan mo sa pinsan ko? Hindi naman yan masyadong kagwapuhan. Sobrang bait kasi niyan eh. Tsaka, noong nagkasakit ako, isa siya sa mga nag-alala at nag-alaga sa akin. Bakit? Marunong rin naman ako mag-alala at mag-alaga ah. Kala mo lang hindi. Oh, talaga ba? Sa mukha mo pa lang, parang nangwawasak ka ng puso ng babae eh. Masyado ka talagang judgmental ha? Pero totoo naman. Pero noon yun. Ngayon, hindi na. Ay sus, ganyan naman talaga kayo. Palaging deny ng deny. Hindi nga. Subukan mo ako maging boyfriend para malaman mo na totoo ang sinasabi ko. Ayaw ko nga. Baka mamaya payakin mo lang ako eh. Okay, papasok na nga ako sa loob at nilalamig na ako dito sa labas eh. Pagkasabi nooy, doon na nga hinubad ni Dominic ang suot-suot na jacket, saka nilagay sa bandang likuran ng dalaga. Anong ginagawa mo? Nilalamig ka, di ba? Kaya ayan,
para hindi ka lamigin. Pero baka ikaw na ang lamigin dyan. Oh no, okay lang ako. Sanay ako sa malamig. Okay, sige na, pumasok ka na sa loob para makapagpahinga ka na rin. Alright, good night. Ngumiti naman ang pagkatamis-tamis ang dalaga. Saka nagpaalam na nga sa binata na siya'y papasok na. Hindi naman malaman ni Dominic kung bakit siya napapangiti sa mga sandaling iyon. Kinabukasan ay maagang nagising si Dominic upang sumama sa kanyang pinsan sa sentro ng kanilang barangay upang mamili ng pwede nilang gawing stock sa bahay. Nagulat naman ang binata nang makita sa di kalayuan si Hope na may daladalang paninda. Kagad niya itong tinawag at napansin naman siya ng dalaga. Hey, ano yung dala mo? Dito ka ba kadalasang nagtitinda? Tanong ni Dominic dito. Oh, minsan lang. Kadalasan ay sa bahay lang ako. Pero nagpupunta rin ako dito, lalo na at maraming tao kapag ganitong araw. Ano, bibili ka ba? Pasensya na, hindi pa ako nakapaghatid sa inyo ng ulam na niluto ko eh. Oh no, it's okay. Sige, bibili na lamang ako at baka titigil ka na sa paghahatid ng ulam sa bahay dahil alam mo na nang wala kang pag-asa sa pinsan ko. Matapos iyong sabihin ni Dominic ay nakatanggap naman siya ng batok galing kay Hope. Gosh, yung bunganga mo talaga. So ano, bibili ka pa ba? Natawa naman ang binata kahit himas-himas na nito ang sariling batok. Hindi niya maiintindihan pero natutuwa siya tuwing nakikitang naiinis si Hope sa kanya. Opo, mahal na Hope. Bibilihin ko na lahat yan para hindi ka na magalit sa akin. Okay, magkano ba yan? Anong? No, hindi pwede. Paano nyo ito ubusin? Tsaka, kaya ko namang ibenta itong lahat. Magkano ba sa'yo? Okay, bilisan mo na at nang makapagsimula na akong magtinda. Napailing naman ang binata at agad binawi ang basket na puno ng pagkain. Okay, ganito na lang. Ayaw mong bilhin ko itong lahat, kaya tutulungan na lamang kita. Mas mabilis itong matapos kapag dalawa tayong magtitinda. Gulat na gulat naman si Hope sa ginawa ni Dominic at tulala na lamang ang dalaga nang makitang nagsimula ng sumigaw si Dominic para makakuha ng atensyon sa mga mamimili. Oh my gosh, Dominic, anong ginagawa mo? Hindi ako ganyan magtinda. Kaluka, nagkakahiya ka. Tumawa lamang si Dominic at kumindat pa. You know, kaya ko to. Watch me at mabibilib ka sa akin. Huwag ka na palang magtinda at ako na ang bahala nitong lahat. Napailing na lamang si Hope at hinilot ang sariling noo. Kitang-kita niya pa ang paglingon ng mga kababaihan, pati na ang mga kalalakihan kapag sumisigaw si Dominic. Hinayaan na lamang ito ni Hope at umupo na lamang siya sa isang tabi. Nakita ni Hope ang pinsan ni Dominic na kanyang nagustuhan at ngumiti lamang siya dito. Tanggap na niyang ang kapatid niyang si Happy ang nagugustuhan ng binata. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nagulat si Hope nang makita niya si Dominic na palapit na sa kanya. Mabilis siyang napatayo at lumapit dito. Oh, naubos na? Yes, my dear. Sabi ko naman sa iyo, diba, na madali lamang ito. May natirang isang supot na ulam. Hindi ko na ito ibenta at suhol ko ito. Aba, alright, sige. Sa'yo na yan. Dahil tinulungan mo akong makauwi ng maaga. Alam mo, ang yaman-yaman mong tingnan, pero gusto mong makalibre. Natatawa muli si Dominic at ginulo ang buhok ni Hope. Ang cute mo talaga tuwing naiinis. Okay, umuwi ka na para makapagpahinga ka. Alright, puntahan ko lang ang pinsan ko. Tulalang napatitig si Hope kay Dominic hanggang sa makaalis na ito sa kanyang harapan.
Tila tumigil ang takbo ng oras ni Hope at tanging pintig ng kanyang puso lamang ang kanyang naririnig. Napailing ng ilang beses si Hope at hinawi ang mahabang buhok. Gutom lang yan, Hope. Wala kang gusto kay Dominic. Natutuwa ka lang sa kanyang kabaitan. Pero mas nangingibabaw ang inis natin dahil sa kanyang kapilyuhan. Alright, umuwi na tayo at nang makapagpahinga na tayo ng maaga. Bulong ng dalaga. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay naabutan ni Hope ang kanyang kapatid na nagpapaganda. Nalaman niyang may date raw ito kasama si George. Nang makaalis si Happy, ay naiwan namang mag-isa ang dalaga. Kaya naisip niyang magluto na lamang ng ulam para dalhan si Dominic. Okay, tama. Magluluto na lamang tayo para may makain ang mukong na yun. Tiyak kong mag-isa na naman siya ngayon dahil may date ang dalawa. Kaagad naghanda ng rekado si Hope at nagluto siya ng kaldereta. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nailagay na niya sa isang baunan ang kanyang niluto at binaybay ang daan papunta sa bahay ni na Dominic at George. Samantalang si Dominic naman ay tululang nakatitig sa labas ng kanilang bahay. Palayo na ang kanyang pinsan at may date ito kasama si Happy. Ang kinalungkot lamang ng binata ay wala siyang kakainin na pagkain dahil hindi nagluto si George at kinain rin niya ang pagkain na nilibre sa kanya ni Hope. Napailing si Dominic at huminga ng malalim. Okay, puntahan ko kaya si Hope sa kanila. Hindi kaya magagalit yun kapag malaman niyang pagkain lamang ang rason ko kaya ako dumalaw? Well, bakit kasi hindi ako tinuruan ni George magluto? Gutom na ako. Tatayo na sana si Dominic upang pumasok sa kanyang silid at balak niyang itulog na lang muna ang gutom na nararamdaman nang biglang makita sa di kalayuan ang dalagang si Hope. Tulalang napatitig si Dominic sa dalaga dahil malayo pa lamang ay nakangiti na si Hope sa kanya. Mabilis na bumaba ng bahay si Dominic at patakbong lumapit kay Hope. Hey, you're here. Nagkita pa tayo kanina Miss mo kaagad ako? Biro ni Dominic, pero ang totoo ay natutuwa siyang makita ang dalaga. In your dreams, andito ako kasi alam kong mag-isa ka ngayon dahil may date sila. Pustahan tayo, Dominic. Hindi ka pa kumakain, no? Kasabay ng tanong ni Hope ay ang pagkulo naman ng tiyan ni Dominic. Natatawa na lamang si Hope dahil kitang-kita niyang nahihiya si Dominic at binigay na lamang ni Hope ang isang bauna na ulam. Okay, kumain na tayo. Hindi rin ako kumain dahil nagluto ako para sa ating dalawa. Oh, talaga? Nox naman, iniisip mo pala ako? Oh, wow. Ang bilis mong mag-move on sa pinsan ko Natatawang wika ni Dominic at agad tinanggap ang ulam. Maiinis na sana si Hope nang biglang hawakan ni Dominic ang kanyang isang kamay at umakyat na sila sa bahay. Okay, sa taas na tayo mag-usap at gutom na talaga ako. Naiilang man ang dalaga ay natutuwa naman siya sa di malaman na dahilan. Pagpasok nila sa loob ay agad naghanda ng pinggan si Dominic habang sinasali naman ni Hope ang ulam ng kanyang niluto sa isa pang pinggan. Tuwang-tuwa silang kumain habang pinag-uusapan nila ang iba't ibang bagay. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw ay mas napalapit na nga sila ni Hope sa isa't isa. Hindi pa rin naman natatapos ang pagbibigay ng dalaga ng ulam sa kanila. Pero binabayaran na iyon ni Dominic. Sa isip niya ay baka malugi na ang munting negosyo ng dalaga kapag patuloy pa rin ito sa pagbibigay ng libre.
Lagi na din silang nagkukwentuhan, naghahalakhakan, at si Dominic na rin minsan ang nag-iigib at nagsisibak ng kahoy para sa dalaga. Bagay na nahalata na nga ni George, kaya nagtanong na siya dito. Hey, parang napapadalas niyang pagpunta mo kina Hope, dude ah. May nabubuo ka na bang feelings for her? Tanong ng pinsan na siyang ikinatahimik saglit ni Dominic. What are you talking about? Kasi, napapansin ko na ibang-iba na ang Dominic na nakilala ko. Hindi ka naman ganyan dati ah. Pero ngayon, ang sipag-sipag mo na. Tsaka, madalas ko na rin kayong nakikita ni Hope na magkasama. So, may gusto ka bang sabihin sa akin, dude? Well, she's adorable. She's sweet, caring, funny, and she's really gorgeous, you know. Sino namang lalaki ang hindi magkakagusto sa kanya, right? So, gusto mo nga siya? Huh? Gusto ko nga ba siya? Ay nako, bakit? Hindi mo pa ba nako-confirm? Halata naman ah. Oh jeez, halata ba? Do you really think it's possible? In love na nga ba ako kay Hope? Yeah, it's possible. Maganda si Hope at mabait. Pero sabi mo nga, hindi ka magkakagusto sa isang babaeng walang taste sa good fashion. So ano na? Kakainin mo ba ang sinabi mo? Don't tell me no, kasi simula pa lang naubos mo na ang pansit niya. Tawa pa nito. Holy crap. In love nga talaga ako. See? Kung sa tingin mo kasi, masaya ang papalit-palit ng girls, mas masaya sa pakiramdam na loyal at in love ka sa iisang babae lang. I told you. Mukhang tayong dalawa na ngayon ang aakyat ng ligaw sa kanila ha. At mukhang ikaw na naman ang maghaharana. But I don't know how to do it. Hindi ko nga alam kung paano sisimulan ang panliligaw eh. Oh, no worries. Ako ang bahala sa'yo, dude. Itinuro ni George ang lahat ng kanyang kaalaman kay Dominic para may idea ito kung paano manligaw sa isang dalagang si Hope. Unang tinuro ni George ang pangaharana at kung anong posibleng kinalabasan kapag haharapin mo ang isang babae. Kinagabihan, nangharana na nga si Dominic kay Hope at hiningi na rin ang permeso ng mga magulang ng dalaga. Kaya hinarap na rin siya mismo ni Hope. At ano na naman tong paandar mo ha? Ang pangit pa ng boses mo. Nakapamewang pang-usal ng dalaga. Lo, hindi ba obvious? I'm here para manligaw. Tsaka, hindi pangit ang boses ko, no? Ilang oras lang talaga akong nag-practice, kaya medyo sintunado ako. Ligaw? Really? Nanliligaw ba ang isang mayaman, gwapo na tulad mo? Ha? Oh, hindi nga. Pero sa'yo, oo. Huwag kang ngang magsungit dyan. Kinakabahan nga ako eh. Yeah, obvious nga sa boses mo. Pwede naman sigurong magbago ang nakasanayan ng isang katulad ko, di ba? Tsaka, hindi mo ba ito na-appreciate? Ikaw pa lang ang babaeng liligawan ko dahil gusto kita. Alam mo, hindi lang ito gusto, kundi gustong-gusto kita. Na-appreciate kita, Dominic. Pero ano? Babaero ako? That was before Hope. Hindi yan. Ang sinasabi ko lang, sobrang magkaiba tayo. Ito lang ako, samantalang ikaw, mayaman, sikat at may maranyang buhay. Ang nababagay sa iyo ay ang katulad mo rin. No, walang pwedeng magsabi kung sino ang nababagay sa akin, Hope, kundi ako lang. Gusto kita at kaya ko nga ginagawa to eh. Kahit sobrang kinakabahan ako dahil gusto kitang maging girlfriend. Pero babalik ka rin sa Maynila. I'm sure maraming babaeng nag-aabang sa pagbabalik mo.
And I don't care. Babalik ako doon dahil nandoon ang trabaho ko at hindi para sa mga babaeng wala naman akong pakialam. Kung ano man ang naririnig mo tungkol sa akin, totoo yun. Pero like I said, that was before. Oh, I'm sorry, Dominic. Pero ayaw ko na ikaw ang maging dahilan ng first heartbreak ko. Kung pagkakaibigan lang, payag pa ako. Pero kapag masigit pa doon, ibang usapan na yun. Well, can you at least give me a chance to prove myself? Masasaktan lang ako. No, hindi ka masasaktan. Dahil nasa isip mo lang yan. I can't promise to be a perfect boyfriend. Pero I can promise you na mamahalin kita ng walang kapalit. Huwag mo naman akong husgahan ng dahil lang sa past ko. Bigyan mo lang ako ng chance, please. Huminga ng malalim si Hope at unti-unting tumango. Okay, pag ako masaktan, iyari ka sa akin. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi ni Dominic at hinawakan ang dalawang kamay ni Hope. Dahan-dahan niyang hinagkan ang kamay ng dalaga at tumitig dito. Patutunayan ko sa iyong hindi ka masasaktan sa akin. Oo, at player ako noon. Pero pipilitin kong magbago ngayon. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa dahil ikaw lang ang babaeng nagpapakaba sa akin ng ganito. You make me happy and satisfied, Hope. You know hindi ako makapaniwala na narito lang pala sa lugar na ito namumuhay ang babaeng para sa akin. And it's you. Napangiti na rin si Hope at tumango. Nagpapalipas lamang sila ng oras hanggang sa makauwi si Dominic. Tuwang-tuwa naman ang binata at paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanyang pinsan. Tinuruan pa rin si Dominic ni George sa susunod na hakbang upang makuha ang matamis na oo ng dalaga. Sa susunod na araw ay maagang naligo si Dominic at bumisita sa bahay ni Hope. Tinulungan niya ang dalaga sa pagluluto ng paninda nito. At nang makaalis na si Hope, ay nag-igib naman ng tubig ang binata. Dapit hapon na nang makauwi si Hope at nagulat pa ito nang makitang may bitbit na bulaklak si Dominic habang hinihintay siya. Oh, hindi ka pa uuwi? Hapon na Here, flowers for you. Nakita ko yan kanina habang nag-iigib ng tubig. Sana magustuhan mo. Naks naman, salamat dito Alam mo Dominic, tama yung ginagawa mo na nag-e-effort ka sa lahat ng bagay. Kasi alam kong sanay ka sa mabilisan Basta't para sa'yo Hope, gagawin ko ang mga bagay na hindi ko nagawa noon. Isang ngiti na lamang ang sinagot ng dalaga at niyakap si Dominic. Nagulat pa ang binata pero niyakap na lamang rin niya si Hope. Naging sila matapos ang 6 na buwang pangliligaw ni Dominic. Matapos siyang sagutin ni Hope ay nagpapaalam na siya sa nobya na uuwi muna siya ng Maynila para harapin ang isang problema. Pumayag naman ang dalagang si Hope dahil ito rin ang nais niyang mangyari. Alam rin ng dalaga na kinakailangan ng kanyang nobyong umuwi dahil may iniwan itong trabaho. Mas lalo namang nagsisipag si Dominic sa kanyang trabaho. Lalo pat plano niyang yayaing magpakasal ang nobya kapag umabot na sila ng 1 taon. Linggo-linggo kung bibisita si Dominic kay Hope at babalik rin sa Maynila kinabukasan. Naging matatag naman ang relasyon ng dalawa kahit malayo sila sa isa't isa. Pinaramdam pa rin ni Hope at Dominic ang pagmamahalan na walang katapat. Nangyari na nga ang plano ni Dominic dahil
kasabay ng kanilang first year anniversary, ay ang romantic na proposal ni Dominic para sa nobya. Nagulat pa sila dahil sabay nag-propose si Dominic at George sa kani-kanilang mga nobya at planong mag-double wedding sa lalong madaling panahon na nangyari din naman agad. Natatawa na lamang ang magpinsan, lalo na ang magkapatid. Hindi nila inakala na mangyayari ang lahat ng iyon sa kanila. Ikinasal sila sa isang malaking simbahan sa Maynila. Dinala na rin ni Dominic si Hope sa kanila at ganoon rin ang ginawa ni George sa asawang si Happy nang bumalik na si George sa kanyang dating buhay na nakasanayan. Tuluyan na nilang nilisan ang bukid at bumibisita na lamang sila sa kanilang magulang buwan-buwan. Ngayon, may kanya-kanya na silang pamilya at masaya na si Hope at Dominic sa kanilang pamumuhay ng magkasama. Hindi pa man sila nabibiyaan ng anak, pero alam nilang ibibigay ng Diyos iyon sa tamang panahon. The end. Alright mga kakulay, I hope you enjoyed this beautiful story. How cute naman. Funny and cute, right? Oh my. Okay mga kakulay, mga mahal kong listeners, thank you so much. Maraming salamat talaga. Hanggang sa susunod na story po, kasi ako pa rin. Yay! Oh, by the way, don't forget to visit my FB page, Abri-Abri Ta. Doon, makita niyo ako doing unboxing. Alright, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.